So magandang araw huli sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito saglit. Tanggalin natin itong si Alice diyan. Eto, naalala ho ninyo itong issue na to? Itong pulboronic video ni Maharlika? Naalala nyo? Definitely yes. 'Di ba? Now, alam nyo, ang napansin ko while I was watching last night, tapos sinundan ko sa Al Jazeera Network yung video, anak ng baka. Sino yung mga nagsabi sa akin dito dati na may kamukha ito sa Chinese movie, na may kamukha ito sa Chinese? Abay, accurate po yung sinabi ninyo halos. Tingnan nyo ha. So, etong issue na to ng pulboronic video, di ba? Sinabi nga, tinapalan yung mukha, di ba? Para magmukhang si PBBM. Kaya lang ang problema is yung physical feature katulad ng tenga. Kay PBBM, merong malaking ganito, oh. Yan, parang letter I. Parang parang buto. Ayan, oh. Parang bone. Oh. Ngayon, eto naman yung isa, wala. Eto, 'di ba? Ang layo. Oh, ang liit ng tenga. Ngayon, pagdating din ho sa mukha, etong lalaking ito, no, napansin ko lang maraming nag-delete ng mga pictures ngayon ng pulboronic pictures na yan, at saka yung video, marami nag-delete Yung mga active pa ngayon sa FB, ano to, ito yung mga abandoned account, yung wala na halos na update since in-upload ito. So those are troll accounts. Now, ang napansin ko po rito mga kapatid, hindi ba't kahawig nito? What do you think? 'Di ba? Siya ho si Xie Zhejiang. Yung espiya na nakakakilala kay Alice Goo. 'Di ba? Liit din ng tenga. Oh, yung buhok, yung feature, yung baba, ito lalo yung parte ng bibig. Yan. Hawig na hawig Oh. Ah, 'di ba? Hindi kaya ang hinahanap ko ngayon yung video, yung kuwelyo ng damit niya yung nakaganon. Yun ang hinahanap ko. Noon, apparently hindi ko makita sa Ngayon, kung ito ay nakatago or what or gusto ko lang ding gusto ko lang ding itanong. Tanong ko actually nga to sa sarili ko kung nakakuha ng ganyan na klase ng video ng isang tao na ganun yung ginagawa, di ba? Para gamitin laban sa presidente ng Pilipinas. Hindi ho kaya, dahil matagal na itong pinag-iisipan nila na makakuha ng video Di ba? Hindi ho kaya yung kinunan hindi kaya ito rin yung tao na yun. Tapos, minanipulate nila para mag-akma roon sa ibang physical features ni PBBM. Di ba? Ito yung kapansin-pansin Oh. Lalo tong portion na to Yan. At sabi nyo nga, si PBBM hindi nagaganyan ng buhok Lagyan nga siya lagi na pagsasabihan nila Amy. Di ba? Na yung buhok mo, laging mahabang, lagpas ang tenga. Yan ang palagi niyang problema. Di ba? Hawig na hawig Now, kung ito po ay if this is the same person mga kababayan, ibig bang sapat bang sabihin na may kaugnayan itong sila Maharlika sa ginagawa ng mga Chinese spy against the Philippines? Di ba? Hindi kaya ang nagpo-provide ng ganyan kila Maharlika yung mga ang made in China, sabi nga ng ilan dito na nakikita ko minsan sa comments sa chat na made in China yung video o yung tao. 'Di ba? At saan sila kumukuha ng lakas ng loob na as if ang feeling nila talagang very protected sila. Tapos, sobra ang laya nila, 'di ba? Balik-balik sila sa China. Hindi nyo ba napansin yun? Siyempre si Maharlika hindi nag-China. Malay natin, 'di ba? Oh. Pero yung iba, tapos nung nilaunch ito, nauna pa raw na mag-launch yata nito si Harry Roque, doon daw sa Canada. Base doon sa isang comment nung nakarang nag-content tayo. Di ba? This is not weird. Ito ay maliwanag na hindi po tayo nagkakamali na nasa likod ng destabilization. Lahat-lahat ng ito laban kay PBBM ang China.
Same thing that happened to ERAP. Pagkatapos na ma-realize ng China na talagang matigas ang ulo nito ni Gerap, ni Joseph Erap, kaya Gerap, hindi nila kaya pasunurin. At bagko, sinadsadan pa sila ng dalawang barko, isa sa Scarborough Shoal at isa dito sa Ayungin Shoal. At talagang palaban sa kanila. At yun, pinabagsak gamit yung mga komunista, sina ka Eric. Di ba? At hindi rin mahalos mapagtanto ng ibang mga miyembro ng mga evil society noon na napaglalangan sila when they realized later on nung mag-reveal na si Ka Eric nang sabihin niya na siya ang nasa likod ng Oust ERAP movement, na lahat ay sinawsawan yun ng mga iba't ibang grupo, na NPA pala ang nasa likod noon. So ngayon, ito na naman, same people. Di ba? Ka Eric is there. Tapos, eto ngayon, dagdag sina Maharlika. Isipin nyo ha, isang loyalista. May kilala akong loyalista, si Mami Peng. You cannot say anything against the Marcoses. Talaga hong sasakit ang ulo nun, magagalit yun. Tapos kay Maharlika, ganun-ganun lang kadali. Di ba? Since 1997, that was the very first time, according to F. Elisa Marcos, that she saw Maharlika in Ilocos Norte. Nagpakilala sa kanila at pumasok. Ang tagal na noon, 97 pa yun. Tapos ever since talagang hindi po bumabakla si Maharlika sa kanila. Tapos all of a sudden, ngayon, di ba? Tapos the same person din na naglabas ng video na to, ng pulboronic video, and apparently, dito sa Senate investigation na to, lumitaw ho itong mukha na to ni Xie Zhijiang. Na ngayon ay nakakulong sa Thailand. At nilalabanan niya yung deportation laban sa kanya. Dahil sabi niya nga, ito po ang malupit ang parusa pala sa mga espiya na pumapalpak, mga espiyang nabubuking, kamatayan. And even China produces conflicting documents like warrant. Ito, nilabasan to ng mga ganong dokumento, warrant of arrest, na-issue ng ganitong petsa, and then sabi ng babae ron sa video, when we check doon sa actual mismo, hindi ganun yung petsa. In the absence of the warrant of arrest, it will vanish the red tag ng Interpol. Diba? So, mismo ang China ginagawa ng paraan na itong mga taong ito. Now, going back dito sa espiya, dito kina Alice Go, alam niyo yung palagay ko, it is useless na itapon yung mga yan sa China eh. Ang pinaka-importante po dito, we should extract, di ba? What are the information, the level of information na ibinato na nila sa China. Diba? At lahat ng mga nagkaroon ng connection sa kanila rito, lahat i-reveal nila. Yun ang kailangan natin. Kasi kapag tinapon mo sa China yan, kumbaga, ebidensyang papatayin lang ang mga yan. Diba? Ebidensyang susunugin lang yan. Magiging bahagi na lamang ng kwento. Wala tayong nahita. We're not able to completely, diba? Eliminate the Chinese spies in the Philippines. So, at least importante ho makuha natin yung mga detalye. Since meron na tayong hawak dito, lalo na ito si Alice. Tapos si Cassandra Leong. Diba? Grabe. Tingnan nyo si Duterte ang nagpasimula ng paninirang ito kay BBM tungkol na adik-adik. Diba? Lahat ng mga nakalaban niya sa politika, binansagan niyang adik, nilagay sa drug list niya, ayun, paktay na. Yung mga nabuhay ngayon, yung mga kalaban niya. Diba? Yung mga bataan niya, yan din ang akusasyon sa mga taong kumukontra sa trip ni Duterte sa war on drugs o sa kahit anong polisiya. Grabe. At ito ako naniniwala na, naniniwala na nga ako na mukhang ito yung pinagkunan nila Maharlika eh. Tapos tinapala ng mukha eh. Hawig na hawig eh. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng mukha ng ibang tao na napakalayo. Halimbawa, kukunin mo yung mukha ni Babalo. Tapos lalagay mo yung mukha ni BBM. Eh di yung baba ni BBM, umabot hanggang dibdib. Halatang-halatang malayo.
'Di ba? At least yung shape ng mukha, kukunin ninyo roon, mag-aakma. Oh. Kaya again, ang tanong ko lang sa inyo, kung nagagawa ni na Maharlika makakuha ng ganong klaseng video which is not available online, oh, eto ha, kung hindi po totoo na itong espiya na 'to ng China na nahuli at nakakulong sa Thailand ay parehong tao na ginamit nila o model nila doon po sa pulboronic video nila, then ilabas nila kung sino yung tao na ginamit nila diyan dito. Kung sino ito, yung nakaganyan ng kwelyo. 'Di ba? Ilabas nila 'yan. Oh. Pero ako naniniwala ako talaga kagabi pa. Kino-question ko na 'to sa sarili ko na parehong-pareho ang itsura nito. Kaya pala blinard-blurred pa nila yung video. Hmm. 'Di ba? At ito talaga yung kanyang fashion, yung buhok niya. Maraming pictures available. I-type lang ninyo yung pangalan niya sa Google, makikita ninyo marami. At may mga iba pang videos na kahawig rin talaga. Ay nako, grabe. Iba talaga nagagawa ng pera, no? Yung loyalista nagiging ululista. At talagang kahit na anong mangyayari, i-convert sa paninira. The last time that I saw was yung budget daw ng OVP mapupunta kay FL Liza Marcos. Sipin nyo, saan kumuhugot ng ganong klaseng lakas ng loob si Maharlika kung walang inaasahan niya magpoprotekta sa kanya? Diba? Maging sasamot-sari ng demanda laban sa kanya sa US. Na yung kita niya sa YouTube, kukulangin na sa gastos yun sa bayad sa abogado. Eh hindi pala pasikukwentang dolyaris ang bayad doon. Dahil ang tinitignan daw pala doon, sabi nung nakakaintindi sa batas sa Amerika, ang bayad sa abogado, depende rin daw po yan sa kalidad o sa klase ng kaso. Since it is a multi-million-dollar case, nasa $500 up ang bayaran. Di ba? Sabi ni Mami Ping, oy, walang loyalista na naging ululista, mga ulo lang talaga yun. Meron si Maharlika. Diba? Si Maharlika, dating loyalista, nang dahil sa pera, naging ululista. At yung iba namang mga nagpapaniwala sa kanya, nagpakaulol na rin. Diba? Well, tatak DDS, talagang ganun. Grabe. Ay, nako. Yan, correct. Ito, certified loyalista yan. Diba? Okay. So, paano? Buyers po muna at magluluto muna tayo ng tanghalian. Okay? So, abangan nyo po yung mga live ng mga kasama natin. Please support. Yan, syempre, Mami Peng nandito. And then, si Go Philippines, Takero. Streetwise with Takero. Ali Bugha. Sino pa ba? Papa Trix. Yan. Si Maestro Paul. Yan. Sino ba? Chris Ulo. Yan mga kaibigan natin eh. Hindi ko kabisado yung iba eh. Okay? So, thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat. At pagpalain po kayo ng Panginoon.